Magandang araw mga kap. Dalawang tulog na lamang ay magaganap na ang halalang pambarangay at sangguniang kabataan. Hayaan niyo pong ilaan ko itong aking vlog content upang magabayan kayo kung paano bumoto ng tama at sino ang tamang iboboto. Pero bago ang lahat, let's roll the intro. Ang barangay at sangguniang kabataan ay mga batayang unit ng ating pamahalaan. Ito ang pangunahing unit ng gobyerno na nagpaplano at nagpapatupad ng mga programa, batayang programa at mga proyekto. Ito rin ang nagsaserve na venue upang pakinggan at ikonsidera ang kolektibong pananaw ng mga tao sa komunidad. Sa madaling salita, ang barangay ang ating pangunahing boses, representasyon at daluyan ng programa ng ating pamahalaan. Kaya mahalaga na ang ating mahalal dito ay yung tunay na kumakatawan sa atin bilang mga mamamayan sa komunidad. Kaya naman ang unang bahagi natin ay paano tayo boboto. Narito ang ilang hakbang upang magabayan kayo sa araw ng halalan. Unang hakbang, i-check ang inyong pangalan, presinto at sequence number sa listahang nakapaskil sa labas ng polling center. Kapag wala ang inyong pangalan ay humingi ng tulong sa election board at ipakita ang katunayan na kayo ay rehistradong botante. Pwede ring bago magpunta sa presinto ay tignan ito online sa magitan ng Precinct Finder para mas madali ang proseso. Ikalawang hakbang, sabihin ang inyong pangalan, presinto at sequence number sa election board at antayin na mabigyan kayo ng balota matapos nilang ma-verify ang inyong pagkakakilanlan. Paalala lamang, kung ikaw ay may edad na 15 taon hanggang 17, ay sa SK ka lamang bobote. Kung ikaw naman ay edad 18 hanggang 30, ay boboto ka naman sa barangay at SK. At kung ikaw ay may edad na 31 pataas, ay sa barangay lamang ang iyong iboboto. Ikatlong hakbang, pumirma sa EDVCL o Election Day Computerized Voters List. Pagkatapos ay punan na ang mga balota sa mamagitan ng pagsusulat sa mga pangalan ng mga kandidatong nais mong iboto. Gamitin po natin yung ballot secrecy folder ha. No cheating. Tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik sa o election board. Mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. Pagpalagay ng indelible ink. Hindi ganyan. Ganyan. Ayan mga kap, pagkatapos nating malaman paano bumoto ng tama, hayaan nyo naman akong bigyan kayo ng tips sino ang tamang iboboto. Tip number 1, hindi porket malapit kay mayor, kay congressman o sino pang nakatataas na politiko ay boboto natin sa barangay. Tandaan na malapit na din ang midterm election kung saan boboto tayo ng senador at mga lokal na kandidato sa Mayo 2025. Iyang mga kandidato sa barangay na tao ni mayor, ni congressman at iba pa ay mga makinarya nila for re-election sa 2025. Kaya huwag tayong umasa ng tunay na serbisyo sa mga yan dahil ang goal nila ay mapanatili sa pwesto ang kanilang mga padrino at hindi magserbisyo sa tao. Hindi ko naman nila lahat pero pwede rin kasing merong iba na talagang follower sila ng kanilang mga punong bayan at mga nakakataas ng opisyal. Tulad sa Pasig, kung ako ang kapitan doon, susuportahan ko talaga si Mayor Vico Soto dahil sa kanyang magandang pamumuno. Tip number 2, hindi porket maganda, guwapo, o dax ay iboboto mo na. Paalala ito lalo na sa mga bobotong kapwa natin kabataan natin ha.
Huwag naman ito ang maging batayan natin ng pagboto. Maging batayan natin ang talino at sinserong paglilingkod. Hindi yung walang ibang gagawin kundi magpa-sports fest o magpaliga o magpa-beauty pageant. Eh kung ganyan ang iboboto mo, eh wag ka nang bumoto. Mag-judge ka na lang sa Mr. and Miss Barangay. Tip number 3, iboto ang may malinaw na plataporma at karanasan sa paglilingkod. Bago natin isulat sa balota ang pangalan ng isang kandidato, alamin muna natin kung ano ang kanyang plataforma, ano ang kanyang magagawa at gagawin para sa tao. Kung re-electionist naman ang balak mong iboto, balikan mo ano na ba ang nagawa niya nung nakaupo siya sa pwesto, lalo na nung panahon ng pandemya at krisis. Kung naging maayos ba ang distribusyon ng tulong at ayuda, nagtago ba si Kap o si Kagawad, at kung kailan malapit ng eleksyon, eh saka siya biglang magpapakita para hingin ng inyong boto. Mag-time space warp tayo at balikan ang nakaraan bago tayo magpasya, okay? Panawagan ko naman sa mga kapatid nating mga riders. Pakiusap, huwag nyo nang iboto yung mga kapitan at mga kagawad na nagpanukala at nagpasa ng mga pulisiya tulad ng pagbabawal ng pagsuot ng helmet sa loob ng barangay at ano pang mga anti-rider na mga pulisiya. Ayan po ang 3 tips na maaari ninyong maging gabay sa kung sino ang tamang iboboto natin. Sana ay nakatulong ako sa inyo at sa inyong mahalagang pagpapasya sa darating na ika-30 ng Oktubre. Lagi niyo pong tatandaan na nasa ating mga botante nakasalalay ang kahihinatnan ng ating barangay sa mga susunod na taon. Kung gusto natin ng maayos at totoong barangay na naglilingkod sa kapakanan ng mga mamamayan, bumoto tayo ng tama. Kalimutan na natin yung mga pakyut at mga paasa lang. Doon tayo sa tamang tao. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating vlog. Sa susunod na vlog ko ay nakamotor na ulit tayo at hari nawa ay dumating na yung aking order kay Racing Boy na matinong mic para maayos na ang audio ko habang nakasampa sa motor. Ingat po sa mga babiyahe nitong long weekend at kami po ng aking anak ay magpupunta sa dagat sa kanyang 7th birthday. Yan ang request niya eh. So dapat pagbigyan, di ba? So mga ninong, mga ninang, tito at tita ni Faith, baka naman pandagat lang, pwede namang bayad Gcash eh. Again, ride safe sa lahat. Ito po ang inyong Sir Don, signing off.